Posibleng magkagulo na naman ang buong Lakers Nation matapos kumalat ang trade proposal na ito. Cavaliers makukuha sina Austin Reeves at Rui Hachimura, habang ang Lakers naman ay kukuha ng 3 bagong piraso, Darius Garland, DeAndre Hunter, at Max Strus. Hindi pa ito opisyal, pero kung matutuloy, isa itong galaw na halatang naghahanda na para sa kinabukasan ng Lakers sa ilalim ng bagong leader, walang iba kundi si Luka Doncic. Pero bago yan, dito muna tayo sa isang balitang masakit sa damdamin ng maraming fans. Ayon sa ilang sources, halos sigurado na raw, ito na ang huling season ni LeBron James bilang miyembro ng Los Angeles Lakers. Isang dekada ng paghanga, highlights, at playoff runs ang maaaring tuluyang magtapos. Sa edad na 41 pagsapit ng playoffs, at sa tagal ng kanyang pagdomina sa liga, malinaw na ang katawan at panahon ay may hangganan din. At kung totoo nga na ito na ang kanyang farewell tour, hindi maiiwasang mapatanong, handa na ba ang Lakers na lumipat sa bagong direksyon? At samantala, dito na pumapasok ang malaking trade proposal na ito. Sa senaryong ito, mawawala sa Lakers ang 2 batang paborito ng fans, si Austin Reeves, na maraming beses nang nagpakita ng puso at clutch plays, at si Rui Hachimura, na consistent sa kanyang mid-range shooting at solid defense. Kapalit nila, makukuha ng Lakers ang isang bagong core na babagay sa tempo ni Luka. Si Darius Garland, isang all-star caliber guard na may deadly shooting at elite ball handling, ay pwedeng maging modernong Kyrie Irving para kay Luka, pero mas batang version. Mas madali siyang i-integrate sa sistema, at may potential na maging franchise cornerstone kasabay ni Doncic. Bukod kay Garland, may darating din na DeAndre Hunter, isang matibay na wing defender na may kakayahang tumapat sa mga elite scorers sa West tulad nina Kawhi Leonard, Devin Booker, o Anthony Edwards. Sa kawalan nina Jared Vanderbilt, malaki ang magiging papel ni Hunter sa depensa ng Lakers. At syempre, may Max Strus din, isang sharpshooter na may playoff experience. Kung bibigyan ng tamang role at spacing, posibleng maging malaking tulong si Strus bilang floor spacer na pwedeng maka 4 to 5 triples per game kapag uminit. Hindi rin mawawala sa usapan ng Nets, na makakakuha ng Jared Vanderbilt at Gabe Vincent, 2 role players na pwedeng tumulong sa kanila agad, kasama ang isang 2031 first round pick mula sa Lakers. Para sa Brooklyn, isa itong low risk, high upside move na pwedeng magbigay sa kanila ng future assets habang nagpapalalim ng kanilang rotation. Sa kabuuan, malinaw na ang Lakers ay nagpo-focus na sa long-term build sa paligid ni Luka Doncic. Kung matutuloy ang trade na ito, magkakaroon sila ng mas batang core na may kombinasyon ng shooting, playmaking, at depensa, mga bagay na kailangan nila sa Western Conference na sobrang kompetitibo. Pero may mga tanong pa rin, handa na bang pakawalan ng Lakers ang puso ng kanilang young core tulad ni Reeves? At sapat na ba ang leadership at composure ng bagong grupo para dalhin ang team pabalik sa final sa post-LeBron era? Ang malinaw lang sa ngayon, gumagalaw na ang Lakers hindi lang para sa kasalukuyan, kundi para sa hinaharap. At kung si Luka Doncic talaga ang magiging sentro ng bagong yugto ng Lakers, mukhang ito pa lang ang simula ng malalaking pagbabago. E-comment na lang nyo ang inyong opinion kung may time po kayo, at huwag po kalimutan mag-like at mag-subscribe sa channel para sa latest Lakers update. Maraming salamat po.